Bakit ba? Ang weird mo kasi eh. Kahapon kasi malungkot ka, pero nagbago agad ang mood mo matapos ang isang araw. Mas gusto mo bang nakasimangot ako? Oh, nagkuha mo pa magbiro. Ikaw talaga? May nagpapatawag sa'yo sa room 303. Oh, narinig mo yon? May pasyente nangangailangan sa expertise mo. Dalian mo na. Mag-usap tayo mamaya. Hello, Eileen? Hindi, okay lang. Bakit? May problema? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natatakot ka bang baka hadlangan ko yung pagpapakasal mo sa mayamang lalaki? Anong sinasabi mo? Nagmamaang-maangang ka pa. Pumunta rito kanina umaga yung future biyanan mo. Paano mo naakit yung prinsipe ng Dream Inn, ate? Ano yung sinabi mo? Sino uli yung pumunta dyan? Ba't andito kayo? Ayaw mo kasing sagutin ang mga tawag ko kaya naisip ko nang pumunta. Busy ako ngayon. Hindi ko alam kung ano ba yung sinabi sa'yo ni Melba, pero... Wala siyang sinabi sa akin kahit na ano. So, paano mo nalaman ang tungkol sa date? Pumunta rito yung babae. Hinihingi niya yung perang pinangako niyo sa kanya. Pag di raw ako nagbayad, sa chairman siya dederetso. Ano ba naman yun? Nababaliw na ba siya? Siya na nga yung sumira sa plano. Siya pa yung may gana magbanta. Jeremy, ibig ko lang sabihin, hindi rin naman makakahanap ng normal na asawa si Samuel, di ba? Kaya naisip kong kahit na ganung babae, at least may makakasamang kapatid mo. Ano ba kasing inaalala niyo? Hindi siya banta para sa akin. Hindi niya mahawakan ng Dream Inn. Mag-ingat ka pa rin kahit ganon. Hindi porke CEO ka, sa'yo na ang kumpanyang ito. Paano kung makapag-asawa ng isang mautak na babae ang kapatid mo, tapos angkinin niya ang kumpanya? At ang malala pa, paano kung magkaanak sila? Kaya ko ng sarili ko. Umalis na kayo. Anak, hayaan mo. Ako nang bahala sa iba. Huwag ka na mag-alala, gagawan ko na solusyon ang problema. Oo na, naiintindihan ko na. Pwede ba umalis na kayo? Oo, sige. Kung sakali mang tawagan ka ni Melba, magkunwari ka na lang na wala kang alam. Ano man ang sabihin niya sa'yo, makisakay ka na lang sa kanya. Mas makabubuti yun, hindi ba? Pwede ba ibigay mo sa akin yung status reports ng incoming brands? Pakibilisan. Oo na, aalis na ako. Paano anak, aalis na ako, bye! Bitawan mo nga ako! Kailangan kong makausap ang CEO! Kasabot ka rin ba ron? Yung ba ang dahilan? Kaya mo prinomote isang walang kwenta lalaki kagaya ko para lang makuha mo gusto mo? Chief Shaw, wag naman ho kayo maging ganyan. Hayaan mo siya. Hoy, ikaw! Baliw ka na ba? CEO ang sinisigawan mo! Ma, umalis na kayo. Yan na kami. Teka, anak! Umalis na kayo. Oo, sige. Maupo ka, Chief Shaw. Ano ba problema? Ano ba mga klaseng tao kayo? Kung iniisip yung mabibili niyo ang anak ko ng ganun lang, nagkakamali kayo dyan. Kahit may isang buong department store, hindi ko ipagpapalit ko ng anak ko. Sa tingin ko, misunderstanding lang yan. Maupo muna kayo. Misunderstanding? Pumunta sa bahay ko kanina umaga si Madam Chairman, dala ang halagang ito. Gusto niya bilhin ang anak ko. Si Madam Chairman? Sandali. Bakit yung gagawin niyo? Ano naman ang dahilan at gugustuhin ng Madam Chairman na bilhin ang anak mo? Mama. Gusto niya bilhin ang anak mong babae. Yung anak ko ay ipapakasal niya sa anak niya. Naiintindihan ko kung gusto niyong sabihin. Kung maghihintay kayo, pwede kong kausapin si Madam Chairman. Pero, napaka-busy mong tao, anak. Dapat hayaan mong si Mr. Shaw makipag-usap kay Chairman. Hindi mo na dapat dinala sa CEO ang ganitong problema. Gusto mong samahan kita sa bahay ni Chairman? Ibig mo sabihin, alam mo kung saan siya nakatira? Oo naman. Isang pamilya lang kami Mama, huwag na kayong makialam dito. Umalis na kayo. Talaga? Okay, sige. Linda? Pa, may darating ako mga bisita. Maghanda ka ng tsaa. Apa. Ayaw niyang kumain. Kanina pa siya nakatayo dyan. Hayaan mo. Kakain din yan pag nagutom. Pumunta
Lumabas siya kaninang umaga dahil ikaw daw ang gusto niya maging manugang. May dala nga siyang cake eh. At sa loob ng kahon ng cake, may nakita akong tseke. Kaso, mukhang hindi yun nagustuhan ni Papa kaya kinuha niya yung tseke. Ano bang nangyayari? Natapunan ko po kasi siya ng juice. Eh kaso nung binibisan ko na siya, hindi ko naman matanggal ang damit niya kasi hindi siya tumigil sa pagpito. Ano ba? Tumigil ka! Naku, ano bang ingay yan? Samuel? Samuel, nakikita mo ba ako? Galit ako dahil makulit ka. Pag tinuloy mo pa yan, hindi na kita anak. Gusto mo ba yon? May mga bisita tayo. Ano bang dapat mong gawin pag may bisita? Tatahimik. Tapos doon lang ako sa kwarto ko. Tama. Magpapakabait ka, ha? Kaya mo namang magbihis mag-isa, hindi ba? Apo. Dapat batiin mo rin yung matatanda. Marumi to. Hindi ko matatagalan na. Hawakan ang maruming pera na to. Kahit kailan. Hindi ko matatanggap to kahit gaano pa to kalaki. Sa totoo lang, kahit pasako-sakong pera at ginto pa ang ibigay mo sa akin, hindi ko to tatanggapin. Nagpasa po si Chief Walisho ng resignation letter. Nandiyan pa ba siya? Actually, yung anak niyang babae ang naghatid dito ng resignation letter. Ba't niyo naman naitanong yan? Ay, naalam ko lang. Dahil magiging balay ko siya, kinakailangang alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Ay kung ganun, ikakasal si Nurse kay Samuel. Dapat nyo ba talaga itong gawin para lang makasal si Samuel? Bakit? Ayaw mo bang tulungan ang kapatid mo? 내 손을 놓지 않고